Experience His wonderful presence, His amazing grace, and witness God's miracle as His power manifests through His living Word. Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 12. Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 12. When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there. Let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or cast spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. And because of these detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Panginoon, we ask you once again to bless your word. In Jesus' name, amen. Pwede na po tayong maupo. Ang ating pag-aaralan ay The World of Occult. Yung mundo po ng occultismo. Ito po ay isang bagay na kung saan po ay hindi na mamalaya ng marami po sa atin na ito po ay tawag dito, in one way or the other, ito po ay napapractice ng iba po sa atin. At maganda po na ito ay mapag-aralan natin para po maiwasan natin ang mga bagay na kung saan po ay idudulot nito sa atin, sapagkat wala pong bagay na nagmula po sa demonyo na kung saan po ay makakatulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat po na nanggagaling sa demonyo, ito po ay magdadala ng masamang pangyayari sa buhay ng isang tao o sa kanyang pamilya o sa kanyang mga anak at sa kanyang mga kaapu-apuhan. At maganda po na ang bagay na ito ay atin pong pinag-aaralan para po ito ay maiwasan natin. At kung tayo man po ay nakapag-practice po nito ay mailapit natin sa Diyos mamaya ang ating mga buhay at ito po ay mahinga natin ng kapatawaran sa ating Panginoon sapagkat otherwise ito po ay magdadala ng kapahamakan sa buhay po ng isang tao. Ito po ay mayroong kinalaman sa mga magic arts, may kinalaman po ito sa astrology, yung mga horoscope na atin pong binabasa, ito po ay ang synonyms po nito ng occult ay mysterious, secret, o ito po ay veiled na tinatawag. Tinawag po ito na mysterious because it's beyond human understanding. Ito po ay isang bagay na kinakapos ang isip ng tao na maunawaan sapagkat ito po ay it has something to do with the spirit world. Ito po ay tinawag din na secret sapagkat ito po ay not divulged o hindi po ito ipinapahayag. At ito po ay tinawag din na veiled sapagkat ang ibig pong sabihin nito ay to block the light from or view of. Iyon po ang explanation ng Webster. Mysterious, secret, at saka ito po ay veiled. At ito po mga kapatid,
Dahil dito pa lang po sa kanyang synonyms at sa mga meaning o sa definition na sinabi po ng Webster, ay makikita po natin na ito pala po ay isang bagay na dapat po iwasan ng bawat isa sa atin, sapagkat ito po ay isang bagay na kung saan po ay pag ito ay pinractice mo, ito po ay, tawag dito, ito po ay magbablock sa light, o ibig sabihin, pipigilan po nito ang liwanag na nagmumula sa Diyos, na makita mo at makilala mo ng tunay ang Diyos, at maging ang kanyang mga salita ay binablock po nito. So, ito po ay nakakatakot sapagkat pag ang tao po ay hindi niya makita ang liwanag ng salita ng Diyos, ay mapapahamak po ang tao. Iyon ang dahilan kung bakit po ang people of Israel, the people of Israel are covenant people. Sila po ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Ngunit, bakit po sila ay hindi na isama o sa bagong kilos ng Holy Spirit sa bagong tipan? Ang dahilan po ay sapagkat ang sabi ng Corinthians, their eyes were veiled. Ang kanilang mata ay nakatalukbong. Hindi nila makita ang katotohanan na nakapaloob kay Kristo Jesus. At ang nag-block po nito sa kanila ay dahil po, mga kapatid, na sila ay nananatili sa mga teachings na kung saan po ay nandun sa lumang tipan at hindi sila po nag-aban o hindi sila umabante sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, which we call the grace period. Sapagkat tayo po ay we that is in the New Testament, we are in the fullness of God's grace. Narito po tayo sa kaganapan ng mga bagay na sinabi ng Panginoon sa lumang tipan. Wala po tayo sa panahon ng kung saan ay ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili para bagang sa isang tinatawag nilang in shadow form, o yung tinatawag na para bagang a vague presentation of God, o yung tawag diyan na yung pinipresent mo ang gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng anino lamang, in shadow form or in picture form, not sa kapanahunan ng ating sa New Testament wherein ang pagpapakilala ng Diyos sa atin ay directly, no longer in shadow form, kundi sa pamamagitan ng direct revelation o ng kaganapan ng mga sinabi niya po sa lumang tipan. Ang occult po, mga kapatid, ay pinipiringan niya ang mata ng tao. Ito po ang malaking danger. Pinipiringan niya o tinatakluban niya ang mata ng tao na hindi makita ng tao ang katotohanan sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi niya makita ang liwanag ng salita ng Diyos. Kaya ang tao po, na lalo na po yung very heavy, ang involvement sa occult ay, mga kapatid, ay ang kadiliman na ito'y ay halos tagus hanggang kaluluwa po nila. Na kung saan po ay kung hindi sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi talaga sila makakaahon sa kanilang kalagayan. At ngunit, kahit gaano naman katindi ng puwersa ng demonyo, ang magandang balita, mas makapangyarihan ang Diyos na atin pong sinasamba. Amen. Mayroon pa ring paraan para lumaya ang tao. At ang paraan para po lumaya ang tao ay sa pamamagitan, una sa lahat, of course, sa pamamagitan ng liwanag ng salita ng Diyos. Pangalawa ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang tao ay lalapit, pagsisihan ng isang bagay na kung saan po ay hindi maganda na kanyang pinasok. So, ang Kristyanismo, marami sa atin ay we double, ano? Tayo po ay nakikipaglaro dito po sa occult na ito. Napakarami po. Katoliko man siya, Protestante man siya,